Dahil itinalaga muli ang araw na ito, pangpapurihan natin siya sa ating mga buhay. Sa bawat pag-aawitan pa lang natin ay damang-dama na natin ang kanyang kapangyarihan na siyang patuloy na nangingibabaw at nag-uumapaw sa ating mga buhay. Amen, mga kapatid. So, ito po yung napakagandang pagpupuri sa Panginoon, yung ibibigay mo yung buong buo sa Panginoon. Amen. Praise God. Dadako na po tayo sa word of encouragement. Talagang, glory to God, nag-uumapaw talaga si Lord. Akala ko, ako na eh. Praise God. Word of encouragement, kuya. Talagang napakabuti ng Panginoon. Praise God. Nakaka-bless. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me or heavenly laden, sabi ng Panginoon. Praise God. Napakaganda po ng word of encouragement ng ating Panginoon sa buhay ni Kuya Wendell. Palakpakan po natin ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Sino na po bang nasubukan nagtanim dito, mga kapatid? Halos lahat naman siguro tayo nagtatanim na po. Nagtatanim ng halaman. Di ba po, sa pagtatanim natin, unang-una, i-prepare po natin yung soil. Hahanap tayo ng matabang lupa kung saan yung buto ay tutubo siya doon. Aalagaan natin siya. Tapos, sa bawat pagtubo ng mga damo, tinatanggal natin yon, di ba mga kapatid? Hanggat sa lumaki na yung halaman, nagkaroon po siya ng bunga. Habang nagkaroon po siya ng bunga, mga kapatid, may hangganan po yon. Ngayon, ang ginagawa po natin, kumukuha po tayo ng buto. Yung magiging seedlings ulit. Para ito ay panibagong tanim ulit. At tuloy-tuloy na po yon. So, glory to God, mga kapatid. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Book of John, chapter 15, verse 5, mga kapatid. Ito po ang inihain ng Panginoon sa bawat isa sa atin, and I believe, ito po ay malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Tumayo po tayo, mga kapatid. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Praise God. Sabay-sabay po tayo. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen. Let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, dahil sa iyong mga salita, Panginoon, na aming nabasa at inihani muli sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw po ay Diyos ng pagpapala. Ikaw po ang Diyos, Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago sa bawat isa sa amin, dahil patuloy, Panginoon, na tinuturuan mo po ang bawat isa sa amin kung paano kami lumapit sa iyo, kung paano kami magpatuloy sa iyo, at kung paano kami, Panginoon, magliyab, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo lamang, O God. Lord, pagpalain mo po ang iyong mga salita sa gabing ito. Dalangin ko po, Ama, na wala po akong magagawa, Panginoon, kung wala po ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na mangusap sa aking buhay. Wala po akong magagawa, Panginoon. Lord, ikaw lamang po, Panginoon, ang aking itinataas. At Panginoong Isus, dalangin ko po, Ama, itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ang tanging harapan ko, Panginoon, ang iyong harapan lamang, Panginoon, ang siyang makita sa aking pagtayo, God. Nang salitang ito, Panginoon, ay magiging butil na mustasa, Panginoon, na ito po ay tutubo sa aming mga puso at magrerema, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat makakarinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Patuloy na buksan niyo po ang kanilang mga spiritual na mga pandinig, Panginoon. At anuman ang gawa ng kaaway, Panginoon, kailanman, O God, ay hindi magtatagumpay, Panginoon, bagkus ikaw lamang, Panginoon, ang siyang patuloy na magtatagumpay sa aming mga buhay, sa bawat pagkikinig namin ng iyong mga salita, Panginoon. Dito po kami lalago, Panginoon, at patuloy na kami, Panginoon, ay susubaybay, Panginoon, sa bawat salita, Panginoon, na siyang ihahain mo, Panginoon, sa gabing ito. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong mga salita sa gabing ito. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. Napakasarap po na tayo po ay mapabilang sa templo kaya sa tahanan ng Panginoon, which is, ang sinasabi po ng ating teksto ay, ako ang puno ng ubas. Mismong si Jesus ang nagsasalita at pinaparating niya sa Ama. Sabi niya po doon, kayo ang mga sanga, which is tayo po yung mga branches. Sa tahanan po, may kanya-kanyang mga pamilya, may mga anak. Ito po yung tahanan, tayo po yung mga sanga.
Ang Panginoon ang siyang ulo, tayo yung sanga. Which is, ang nananatili sa akin, may sinasabi ang Panginoon sa bawat isa sa atin, yung nananatili lamang sa Kanya. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Kailanman ay hindi po tayo iiwan ng Diyos kung tayo po ay nananatili sa Kanya. Saan man tayo dalhin ng Panginoon, saan man tayo lupalop ng mundo magpunta, hindi po tayo pababayan ng Panginoon. Dahil sabi niya, ako'y sa Kanya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Praise God, mga kapatid. At siya ay nagbubunga ng marami. It means to say, pag nasa Panginoon po tayo, mga kapatid, may bunga. Which is, ang bunga na ito ay talagang magaganap sa bawat isa sa atin. And glory to God, nangyayari po sa bawat kapatid. Salamat sa mga kapatid na naririto, and I'm blessed dahil nakita ko kayo muli sa mga baguhan. Ito na po yung bunga na sinasabi ng Panginoon. Siya ay nagbubunga ng marami. Which is, tayo po ay connecting people to God. Tayo po ay nag-connect ng mga people, ng mga tao na wala sa Panginoon, sa Panginoong Hesus. Ito po yung sinasabi niya na nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Amen, mga kapatid. Wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon. Dahil katulad nga po ng aking buhay before, mga kapatid, which is bigyan ko po ng kunting summary yung aking buhay before. Dahil sabi niya po doon, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Doon sa una, kung papansinin po natin ang teksto, mga kapatid, siya yung ulo, tayo yung mga sanga, at siya ay nasa atin, kailanman ay nasa atin, pero sabi niya doon, kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Totoo po yun, mga kapatid. Sa aking buhay, noon ako po ay nasa makamundo pang gawain, mga kapatid. Ako po ay, kung sabihin na natin, isang tao na walang bisyo, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nangiinom, pero ang bisyo ko po, mga kapatid, barkada. Ito po yung nangyari sa buhay ko noon. Nung wala pa po ako sa Panginoon, sariling diskarte, okay, kaya ko to. Lahat ng ginagawa ko, ino-honor ko lagi sarili ko. Nandun lagi yung itinatas ko yung sarili ko, hanggang sa dumating po yung point, mga kapatid, na nakilala ko po si Lord. Ito na po yun. Nung nakaraan na buhay ko, nakilala ko si Lord March 13, 2007, talagang nagagalak po ang aking puso. Subalit ang kagalakan na yon may hangganan pala sa buhay ko. Nung ako ay nahiwalay sa Kanya. Dumanas po ako ng matinding problema, matinding mga pagsubok ang aking mga pinagdaanan, mga kapatid. Hanggang so dumating po yung point na nasubukan nyo na po ba na yung isang inakay nyo sa Panginoon na nadala nyo sa ipagsabihan Kanya na ikaw nga ang ginamit ng Diyos sa akin, pero ba't ngayon ikaw ngayon ang napariwara? Masakit po sa akin yun, mga kapatid, dahil mismo nagsabi sa akin ay ang aking ina at ama na sila yung unang naministeran ko nung ako ay nakakilala kay Lord, 2007. At nanaig pa rin ang kaaway sa aking buhay. Naging pariwara po ako. Mababasa po natin yan mamaya. Bibigyan ko po kayo ng teksto. Ibuksan natin, kuya, about sa makamundong gawain sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Nandun po, dito po ako na-involved, mga kapatid. And sad to say na pariwara po ang buhay ko. Yun nga, siya yung ulo, tayo yung mga branches, kailanman ay kasama natin siya, pero hindi niya tayo pababayaan. Ito po ang naganap sa buhay ko noon. Sabi niya doon, hindi ba ganinyo nalalaman ng mga liko at hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos, huwag kayong padaya kahit ang mga mapakiapid. Mapakiapid. Sa mga may asawa po, kung may asawa lang, isa lang. Huwag nang dagdagan. Amen po ba, mga kapatid? Ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ito po yung sa mga pinanggalingan natin before, ito po yung idolatry, ribulto, mga kapatid, Diyos-Diyosan. Then sabi niya, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangangabababae, malinaw po, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki. Nandun din pala yun. Ni ang mga magnanakaw. Maliit man o malaki yung ninakaw mo, kasalanan pa rin yun, mga kapatid.
na ang mga maglalasing. Dati, lasinggo, siguro may mga lasinggo dito noon, binago ng Diyos ngayon dahil nakilala niya si Lord. Amen po ba mga kapatid? Ni ang mga mapagtungayaw sa Pangasinan, ano yun maubat. Kumbaga, ano yun, mapagtungayaw, kumbaga, bad words. Yun, may mga lumalabas na bad words sa kanyang mga labi ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po mga kapatid, hindi daw po pala tayo makakapagmana ng kaharian ng Diyos kung tayo ay involved sa mga gawain na yan. Sabi niya doon, at ganyan ang mga ilan sa inyo. Tingnan mo nga yung katabi mo mga kapatid, just look him eye to eye. Glory to God mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi niya po doon, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen, mga kapatid. So, glory to God. Balik po tayo sa teksto. Sabi niya po doon, kung tayo ay hiwalay sa Panginoon, ipinakita ni Lord kung ano yung mga bagay-bagay na tinatangkilik natin dati nung wala pa tayo sa Panginoon. Like me before. Aksidente po ako. 2 times po ako na-aksidente. Then, grabe po yung inalaw ni Lord sa buhay ko nung ako ay napariwara sa Kanya. Which is my consequence, mga kapatid. Kaya, glory to God sa mga baguhan po. Isa pong paalala ng Panginoon nito na ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi lang po sa umpisa. Katulad ko po dati, mainit po ako sa paglilingkod. Nandun, kasama ko po yung pastor ko before. Nandun ako sa church. Lagi ako sa gawain pero may hangganan pala sa akin. Yun yung hindi ko pinanghawakan ng salita ng Diyos sa buhay ko. Hindi na itanim dito sa puso. Kaya sa bawat pakikinig po natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, itanim po natin sa ating mga puso at ito po ay magre-rema, mga kapatid. Magkakaroon ng bunga. At dumating po yung point, mga kapatid, na ako po ay magtangkang magpakamatay. Napakasakit, no? Hopeless po ako. Pero inyo po, yung sad sa akin, na duble, na triple, sad po ako. At dumating po yung point na wala na po akong malapitan. Although, may mga kapatid ako spiritual, pero parang hindi ako itinuring na isang kapatid. At doon ko po nakita sa sarili ko na malaking pagkakasala ko sa Panginoon. Na ako ay napariwara sa Kanya. Napahamak yung buhay ko. Bumalik ako sa mundo. It's very worse kung tawagin. Na talagang ang naging kakampi ko nun si Satanas. Nandun lahat. Hanggat sa ito yung pinakamasakit. Yung sabi ko nga po sa inyo kanina, umuwi po ako sa amin. Nalungkot yung magulang ko dahil nagkatitigan po kami sa mata. Tumulo po yung luha nila sa akin. Dahil sabi nila sa akin, ikaw yung ginamit ng Panginoon sa amin, kung paano kami nakilala sa Lord. Nagpatuloy kami, pero bakit? June, sabi nila sa akin, ganyan yung buhay mo ngayon. Magbalik loob ka sa Panginoon, sabi ng magulang mo. Masakit para sa akin, mga kapatid. At dito ko po nakita na pag napariwara pala tayo, grabe po mga pagsubok. Pero napakabuti pa rin natin, mga kapatid. Dahil ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, kaya napunta pala tayo dito sa Riyadh, tayo ay igagather ng Panginoon muli upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Amen po ba? Dahil ang plano ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, nakalagay po doon ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. For I know the plan that I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, sabi ng Panginoon. A plan to give you hope, peace, joy, and a future. Sabi ng Panginoon. Napakaganda po ang plano ng Diyos. Kaya hindi ko po ina-expect na nung pagpunta ko po rito sa Riyadh, makilala ko po si Pastor, ang ating lingkod, na siya yung gumagabay sa atin. It's a divine appointment, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, divine appointment ni Lord sa atin ang araw na ito. Amen. Glory to God, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, kailangan we must walk unto the will of God, unto the word of God. Basahin po natin ang Ephesians 2 chapter 10.
Sabi po ng Panginoon, sa bawat lalakaran natin, mga kapatid, kailangan i-honor natin si Lord lagi. Ayan po, sapagkat tayo'y kaniyang ginawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa lang, mga kapatid. Hindi yung kanina sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Yun po yung mga masasamang gawa. Sabi ng Panginoon dito, Ephesians 2 to 10, nilalang tayo ng Panginoon para sa mabubuting gawa. Mabubuti lamang. Na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Habang pala tayo ay naglalakad sa salita ng Diyos, doon po nakikita na natin na yung we are changed by God from glory to glory. Binabago tayo ng Panginoon. Minsan, dati sa mga baguhan po, dati nakakagawa pa po tayo ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Subalit, sabi niya doon, ginawa tayo ng Panginoon ayon lamang sa mabubuting gawa. Mabubuting gawa. So kailangan, sa bawat lalakaran natin mga kapatid, hindi po tayo yung nakikita na iba na nadudungisan ang pangalan ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Dahil pag nadungisan po ang pangalan ng Panginoong Hesus, you are a God's words carrier of God. Then after that, ikaw ay gumawa ng pagkakasalanan, sasabihin ng mundo, Kristiyano nga, pero anong nagawa? Di po ba? I-accuse po tayo ng mga unbelievers. So glory to God, mga kapatid. So, kailangan, balik po tayo sa teksto, sabi niya po doon, siya yung ulo, tayo yung sanga, siya yung nananatili sa atin, at siya ay nasa atin lagi at tayo ay namumunga. Nagkakaroon po tayo ng bunga. Papasok po dito yung Galatians 5, chapter 22, verse 23, mga kapatid. Ito yung fruit of the Holy Spirit. Ito na po yun yung mangingibabaw sa bawat buhay natin. Yung Galatians 5, 22 to 23, kuya, ito po yun. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapanihod, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay na walang kautusan. Amen, mga kapatid. Habang tayo po ay nananahan sa salita ng Diyos, dito po natin nag-uumapaw na ibibigay natin yung buhay natin sa ating brothers in Christ. Mababasa po natin yan yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa atin sa Book of John, chapter 5, nasa verse 13 po. Balik po tayo sa chapter 13 ko yan ng John. Doon po yung teksto natin. Balik po ulit tayo sa John. Ito po yon sa John chapter 5, verse 13, mga kapatid. Sabi niya po doon, ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat sa Jesus ay hiwalay, palibhasa may isang karamihan sa dakong yaon. Hindi na nakikilala ng pinagaling kung sino siya, kung sino tayo. Sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasa may isang karamihan sa dakong yaon. Bawat isa sa atin, mga kapatid, may pinili, may chosen, chinos ng Panginoon. Hindi po tayo yung tinawag. Tayo yung mga pinili ng Panginoon, mga kapatid. Pinili po tayo, it means to say, iba po yung tinawag sa pinili. Kasi yung tinawag po, marami pong umaatin ng gawain. Oo nga, tinawag sila na sila ay umatin sa Panginoon, umatin sa gawain ng Panginoon. Pero iba po yung chosen. Yung pinili ng Panginoon, mga kapatid. Dahil once na pinili ka ng Panginoon, kakaiba ka. Kakaiba ka sa lahat. Nag-uumapaw sa'yo na ikaw ay pinili ng Diyos, ikaw yung pagpapala sa iba. Nakasulat po yan sa Genesis chapter 12, verse 2. We are blessed to be a blesser. Pagpapala po tayo ng iba, hindi po pagpapalo. Kaya ang namumuhay sa salita ng Diyos, hindi po pagpapalo ang ibinabahagi sa kapwa. Yung ikinikurs mo siya, idinidiin mo po siya. No, we must be a blessing to other. Pagpapala po tayo. Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya sapagkat sa Jesus. Hindi, kuya, basahin po natin sa Genesis 12, verse 2. Ito po yon, mga kapatid. Pagpapala po tayo.
which is siya yung ulo, tayo yung sanga, nasa atin ang Panginoon, sa bawat lalakaran natin kasama siya, which it means to say, tayo ay pagpapala ng Panginoon. Amen, mga kapatid. At gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Amen, mga kapatid. Napakasarap po yung talk of the town kung tawagin, mga kapatid. May mga narinig na po ba kayong talk of the town, lalo na pag sa gawain ng Panginoon? Yung isang kapatid napunta sa isang lugar, ginamit ng Panginoon, talk of the town po siya. Which is, ang nahayag po doon ay ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya, which is, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Narinig ng isa, dalawa, tatlo, apat, kung ilan mang narinig, kumalat po ang salita ng Diyos sa buong mundo. Mga kapatid, kaya pansinin po natin sa ating teksto, balik po tayo sa teksto, sabi niya po doon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kaniya. At siya ay nagbubunga ng marami. Nagbubunga ng marami. Fruitful po tayo. So glory to God sa mga kapatid po na nagbubunga. Salamat sa Diyos sa mga buhay niyo po. Dahil ito po yung salita ng Diyos. Nung nakilala po natin siya, siya yung ulo, tayo yung sanga, at kailaman ay hindi tayo mapapariwara sa Kanya, which is the church. Ini-emphasize po ng text, mga kapatid, the church. This is the church. This is the dwelling place of God. Which is kung tayo po ay nanghihina, kung tayo po ay binabagabag ng matitinding problema, mga kapatid, siguro sa bawat isa sa atin sa oras na ito, may mga pinagdadaanan. Minsan sa kanyang trabaho, minsan sa kanyang pamilya sa Pilipinas. And glory to God, mga kapatid, dahil sa gabing ito, I believe, nangungusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At katatagpuin ni Lord ang ating mga hinanaing sa Kanya. Dahil this is the place, this is the dwelling place of God. Ito po yung ina-emphasize ng Panginoon. Puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Tayo yung mga sanga ng Panginoon. Kasi sa bawat kapatiran, mga kapatid, nandun po yung pagmamahalan, pag-ibig sa bawat isa, at doon nag-uumapaw sa bawat isa sa atin ang John chapter 15 verse 2, na yung pag-ibig sa bawat magkakapatid. Nandun po doon, mababasa po natin sa John 15 verse 2, ito po nagaganap sa bawat isa sa atin, mga kapatid. John 15 verse 2, kuya. Ito po, mababasa po natin, sabi niya, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Amen, mga kapatid. Yung mga hindi pala nagbubunga ay inaalis niya, mga kapatid. Para sa akin din to, ewan ko po sa inyo. Dahil yun po ang panalangin ko sa Panginoon, dahil glory to God. Nung nakilala ko po si Lord before, talagang pinaranas din po ni Lord sa akin yung pagbubunga. This is may mga bunga, pero yung iba nawala, yung iba nagpatuloy. And this is the word of God. Ang bawat sanga pala na nasa Kanya ay, na hindi nagbubunga, ay inaalis niya, mga kapatid. Nakakalungkot po. Salitaan po ng Diyos ito, mga kapatid. Kaya this is the time. Ito po na yung oras na tayo po ay magpursige. We must to go na tayo. Dahil nakasulat po doon, inaalis po pala tayo ng Panginoon. Ngunit, ito po ang sabi ng Panginoon. Para sa atin, sa bawat isa na nananampalataya kay Lord, na may tamang puso sa Kanya, ang makakapagpatunay lang po ito, mga kapatid, between you and God. Hindi po ako, kundi kayo po mismo. Sabi niya po doon, at ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Nililinis ng Panginoon ang bawat sanga na nagbubunga. It means to say, yung mga bunga po pa pala. May variety po yan. May quality pala ang bunga. Ibig sabihin, nagbunga ka. Although may bunga ka, pero yung bunga, nawala din. Kaya kailangan din pala habang tayo po ay nagbubunga, kailangan unti-unti pa rin tayong nagpapalinis sa Panginoon. Hindi pwede na sabihin mo, Lord, ginagamit mo naman ako. Lord, mayroon naman akong naaakay sa'yo, pero no. Sabi niya po doon, unti-unti pa rin tayong nililinis ng Panginoon. This is means to say, yung bunga natin,
ay lalong magbunga. Ito po yung tinatawag na bunga na talagang makikita mo sa kanya yung bunga. Na yung bunga na yon nagpapatuloy, nagliliyab, nagbubunga rin. Kaya glory to God, yung mga patutunga, nakilala ni kapatid si ganito, kinuntak niya si ganito, at tapos may kinuntak pa rin siya. Yun po yun. When we are connecting people to God, nagkukunik-kunik po tayo bawat isa. And glory to God, nagaganap po sa ministry na ito. And I believe, ito talaga yung puno ng Panginoon, na siya yung ulo, tayo yung sanga, tayo yung followers ng Panginoon. Amen, mga kapatid. So habang tayo po ay sumutunod sa Panginoon, nararanasan po natin yung kabutihan niya, yung mga pagpapala ng Panginoon, at kung minsan tayo ay na-amaze, mga kapatid, Lord, sa bawat pagsunod ko pala sa'yo, although minsan masakit, dahil minsan ay tinatamaan ako sa iyong mga salita, and glory to God pa rin, mga kapatid. Dahil sa bawat salita ng Diyos, na alam mo na ikaw yung pinapatamaan, you have to accept it wholeheartedly. At dito ka tuturuan ng Panginoon. Dito ka nililinis ng Panginoon, di ba? Sabi po sa teksto kanina, nililinis niya yung naman nagbubunga upang lalong magbunga. Amen, mga kapatid. And glory to God. Isa po ito na ginawa ng Panginoon sa buhay ko nung ako po ay nakarating dito sa Riyadh. Ito na po yun. Salamat sa Diyos dahil na-meet ko po ang kanyang butihing lingkod na doon ko po nakita. For 7 years po ako nakakilala kay Lord. 2 years lang po ako noon na nag-init sa Panginoon. 2007 up to 2009, mainit po ako sa paglilingkod. Nandun po yung talagang kainitan. Ako ay talagang grabe yung init ko. Katulad din po mga kapatid sa mga baguhan po rito na mainit sa paglilingkod, kailangan tuloy-tuloy po yan. Huwag nating hayaan na mag-stop. No. Biruin niyo po 2 years akong mainit noon up to 2009. Then na nung balik ako ulit sa Panginoon 2014. Just imagine mga kapatid, 5 years. Sa buong 5 years po ako na napariwara. Halos buhay ko po ay kunin ni Satanas. Alam niyo po mga kapatid, ang nakakalungkot po sa akin, marami po akong naranasan na halos hindi ko na kaya. Lord, asan ka Panginoon? Nung time na nakilala kita, mainit ako sa paglilingkod. Oo nga, ikaw yung puno. Nakilala kita, ikaw yung puno. Ako yung sanga, Panginoon. Subalit, Lord. Ako pala yung sanga, subalit pinutol mo yung sanga, Panginoon, sa akin. Kung itutuloy po natin yung John chapter 5, tuloy-tuloy po natin, mababasa po natin dyan kung ano ang gagawin sa sanga. Puputulin ng Panginoon at itatapon sa nagliligablab na apoy. Sabi ko, Lord, ito pala yun, Lord. Pinutol mo ako sa sanga, Panginoon. At itinapon mo, ibinigay mo ako, Panginoon, kay Satanas. Totoo po yun, mga kapatid. Nangyari po sa akin, muntik-muntik po akong mamatay. Pero glory to God, nakita ko pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Dahil ang last po na naranasan ko na aksidente po ako, mga kapatid. Galing po ako ng Baguio City, uwi po ako ng Dagupan, Pangasinan. Nakamotor po ako, mga kapatid. Habang paparating po ako, may sumalubong sa akin, nag-U-turn ka agad. Land Cruiser. And glory to God, doon ko pa rin nakita yung pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Although na napariwara ako sa gawain ng Diyos, although na nanghina ako, although na balik ako sa mundo, napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka dahil nandito ka sa gabing ito. Amen. Praise God, mga kapatid. Dumating po yung point, mga kapatid, na na-aksidente po ako. At doon ko napatunayan na kailanman ang anak ng Diyos na natamnan niya ng salita niya, kailanman ay hindi mapapariwara. It's up to you, mga kapatid. Nasa sayo na lang yon. Kung ikaw ay dating mananampalataya, kung ikaw ay dating tagasunod ng Diyos, subalit ikaw ay nabackslide like me before, nabackslide po ako for 5 years, grabe po, mga kapatid. Napakasakit. Biruin niyo po, nakikita ko po yung pamilya ko. Sama-sama sila na pupunta ng church.
Samantalang ako, nakikita ko sila. Pero masakit sa akin. Umiiyak pa rin ako kay Lord. Lord, bakit ganito, Lord? Sila yung bunga ko, Panginoon, subalit. Ngayon, napariwara na ako. Gusto ko, Panginoon, manumbalik sa iyo. Yung una kong kuya na panganay, siya yung number 1 na nagpipersecute sa akin. Hanggat sa pinagsabihan niya ako na pinanggaling, dati na nating religion, ipagpapalit mo pa ba yung tatay at nanay mo? Glory to God, nakakilala din po siya sa Panginoon. Doon ko po nakita yung sarili ko mismo na iba pala yung napariwara. Iba po yung napariwara sa Panginoon, mga kapatid. Ipaparanas ng Panginoon sa bawat isa sa atin kung ano talaga ang mundo. Which is ang mundo kasi, nandito si Satan. Ito po yung sa John 10:10, sabi, Satan is here to kill, to steal, and to destroy. Naranasan ko po yun, mga kapatid. Sinira ako ng kaaway, hanggang sa muntik-muntikan na akong patayin niya, agawin niya yung buhay ko, pero napakabuti ng Diyos sa buhay ko at sa buhay niyo rin, mga kapatid. Dahil pinagkaisa niya tayo rito sa bahay-sambahan, now this is the true church, this is the church, this is the dwelling place of God. At habang tayo ay nandirito, mga kapatid, dito natin nakikita ang kapangyarihan ng Diyos na nag-uumapaw sa bawat kapatiran. At nagaganap sa bawat isa sa atin ang Hebrews 10:25. Nagpapalakasan ng bawat isa, which is yan tagubilin ng Panginoon, mga kapatid. Nagpapalakasan ng bawat isa. Hindi natin kaligtaan, magpalakasan, magkakapatid, up to the end of the days, hanggang sa kanyang pagparito. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen, mga kapatid. Kuya, sabi nga po ng Panginoon kanina, this is the day, kung kailanman, ito yung araw na tayo po ay magpursigi sa paglilingkod. Hindi po yung tayo po ay Kristiyano, o tayo po ay Kristiyano, mga kapatid. Like me before po. Ako po ay Kristiyano before, umahayo, nagkaroon ng bunga at dumating po yung point na naupo na lang ako. At sa bawat pag-upo kong ganon, daming sumisiksik sa akin. Alam niyo po, pag ikaw ay napariwara sa Panginoon, papanapanahin ka ni Satanas. Hanggang sa dumating na yung point na ikaw na yung pagmamayari niya. Hanggang sa dumating na yung point na ikaw na yung bad influence sa iba. Hanggang sa dumating na yung point na ikaw ay dapang-dapa na. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa ating pagkakadapa, mga kapatid. Nandun ang Panginoon. Yayakapin niya tayo. Basta buo yung puso natin, hindi kailanman mapapariwara tayo sa Diyos. Nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And glory to God, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon dahil ang salita niya po sa John 15:5, balik po tayo sa teksto, kuya. Sabi niya, ako ang puno, sabi ng Panginoong Hesus, kayo ang mga sanga. Ibig sabihin, tayo po yung mga sanga. Ang nananatili sa akin, once nananatili po tayo sa gawain ng Panginoon, patuloy po tayong naglilingkod sa Kanya, patuloy na tayo po ay dumalalo sa bawat gawain niya, expect the big things, mga kapatid. Iba po yung impact sa bawat isa sa atin. At sabi niya doon, at ako'y sa Kanya, at ako'y sa Kanya sa atin. At ang Panginoong Hesus ay nasa atin, at siya'y nagbubunga ng marami. Sa bawat bunga, marami po. And glory to God, sa lahat po ng mga bunga ng paglilingkod natin sa Panginoon dito, yung mga bunga po, itaas po natin mga kamay, mga kapatid. Yan po ang bunga ng ating pagpapagal sa Panginoon. And glory to God, mga kapatid. Kung kayo'y hiwalay sa wala kayong magagawa. So it means to say, mga kapatid, huwag na po tayong hihiwalay. Dahil sabi po ng Panginoon sa Romans 6, chapter 13, mga kapatid, ang sabi po doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Basahin po natin, mga kapatid. Ito po, kapag tayo ay nahiwalay sa Panginoon, tayo ay mapapahamak. 6:33, 6:23. Ayan po.
sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ito na po yun, mga kapatid. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Pansinin po natin ang teksto. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan talaga. Mamamatay po tayo, mga kapatid. Dalawa lang yon, either hell or heaven. At ang sabi na datapwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ito po yung buhay na walang hanggan. Ito po yung eternal life. So ang paglilingkod po natin sa Panginoon, mga kapatid, is a temporal. Temporary lang po ito, mga kapatid. Hindi po ito yung totoong buhay. This is the preparation of our life going to heaven. And it's up to you kung talagang ikaw ay mananahan sa salita ng Diyos, tatanggapin mo ito buong puso, sisiguraduhin ko, ikaw ay makakapunta sa kanang trono ng Ama. Amen, mga kapatid. Subalit kung ikaw ay pariwara, kung ikaw ay nagkakasala, ngunit hindi ikaw ay nagpapatawad, don't expect na ikaw ay totoong Kristiyano. At don't expect na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Amen, mga kapatid. So, napakapalad po natin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, which may kapaguran. Totoo po yun. Napapagod din po tayo. Pero once na ibinigay po natin ang ating kapaguran sa paglilingkod, sa pagdalo ng bawat gawain, nagaganap po ang salita ng Diyos sa book of Nehemiah 8:10, mga kapatid. The joy of the Lord is my strength. Sabi niya po doon, yung kapaguran natin sa paglilingkod sa Panginoon, habang napapasaya natin ang Panginoon sa ating buhay, at nangyayari, nag-uumapaw yung pag-ibig natin sa Kanya, nagaganap po at napapalitan ng kalakasan. Sabi niya, magkagayoy, kaniyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi ron sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan ng Panginoon ay inyong kalakasan. Ang ginagawa po natin, mga kapatid, today, this night, itong araw na ito, kagalakan po ng Diyos. Kagalakan niya. Minsan, yung mga kapatid po rito, katulad ko rin po, sabihin ko po kanina, talagang pagod po talaga ako sa world, and glory to God. Dahil sabi ko, Lord, kahit pagod ako, Panginoon, alam ko, Panginoon, na pupunuhan mo ng kalakasan yung aking kapaguran. Just imagine, mga kapatid, for the glory of God, nasa 12,000, nagurora po. Sinalpak po ako sa feeding machine. Sabi ko, Lord, dito ang sakit-sakit ko kanina pero sabi ko, Lord, in the name of Jesus, Lord, ikaw ang aking kagalingan, Panginoon. Alam ko, Lord, na pinagkatiwalaan mo ulit ako, Panginoon, upang magbahagi na yung salita. At hindi po ito yung hadlang, sabi ko sa Panginoon. Alam niyo po, glory to God. Parang walang nangyari. Pinagaling po ako ng Lord. Salamat sa Diyos. Naganap po yung Nehemiah 8:10 sa buhay ko. At ganun din po sa inyo, mga kapatid. Kung sino man po yung mga pagod dito na galing ng trabaho, yung iba pa maaga bukas, mga kapatid, hindi po sayang yung pagpapagal po natin sa Panginoon. Dahil biblical po, lahat ng pagpapagal po natin sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po mawawalan ng saysay. Our labor in the Lord will not be in vain. Sabi ng Panginoon. Hindi po mawawalan ng saysay yung pagpapagal natin sa Panginoon. So, ang encouragement ko po sa inyo, mga kapatid, magpatuloy po tayo. Just imagine at itanim po natin sa ating isipan, sa ating mga puso, na ang sentro ng ating relasyon sa paglilingkod ay ang Diyos, which is the church. Ito po yung puno. Ito po yung puno at tayo yung mga sanga. Yung sanga, pag lumalago po yung sanga, hindi lang basta sanga yan, mga kapatid. Namumulaklak po yan Habang namumulaklak yan, nagkakaroon po ng bunga. Habang nagkakaroon po ng bunga, ano po ang bunga? Siyempre, pag bunga, may makakain ka. Di po ba? Lahat ng pinrepair na ni Lord, pinrepair na po ni Lord yung bawat kahilingan natin sa Kanya. Nasa sayo na lang po yun. So, mga kapatid, mag-focus lang po tayo sa salita ng Diyos. Huwag tayong mapariwalay sa puno.
upang sa ganon, pagdating po ng araw, bawat isa sa atin magkita po tayo sa kanang trono ng Ama. At doon, hindi na tayo magkakakilala. Magagalak na po ang ating kaluluwa doon. Tayo po ay magpupuri na sa Panginoon. Ang prayers ko po sa bawat isa, kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Although pinaranas po ni Lord yung mga ganong bagay, ayaw ko na rin po na mangyari po sa inyo yung mga kapatid. Dahil napakahirap po talaga. Napakahirap mapariwara. At mapariwara at hindi na mapabilang sa puno. Pag hindi ka na napabilang sa puno, it means to say, umiwas ka na sa gawain, bumalik ka sa dating mundo, yun po yung sinasabi po doon sa teksto. Bumalik ka sa mundo, napariwara ka, nakat ka na ngayon. Ang dalangin ko po mga kapatid, maganap po sa ating buhay yung Matthew 6:33. We have to seek here first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Ano man ang kapuguran, basta't inuna mo siya. Lahat ng mga bagay-bagay na inaasam mo sa iyong buhay ay kanyang ipagkakalob. So, glory to God, mga kapatid. I believe, marami pang ihahain si Lord sa bawat isa sa atin. And glory to God po. Praise God. Minsan pa ay palapakan natin ang Diyos sa very powerful na salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, isa ito na makahalagaan na salita ng Diyos, yung John 15 verse 5. Amen? Dahil dito po yung isang powerful na verse na nakita ko sa Biblia na kung saan dito ngayon ituturo ng Panginoon sa atin kung ano ang kahalagahan na nasa Panginoon. Amen? Sabi doon, I am the vine, you are the branches. He that abides in me and I in him, the same bears much fruit, for apart from me you do nothing. I am the vine, says the Lord. Siya po yung puno ng ubas, mga kapatid. Siya lang po yung nag-iisang puno. Amen? Tayo po yung maraming branches, tayo po yung nakasanga doon. Tayo po yung mga kapatid. Tayo po yung sanga, siya po yung nag-iisang puno ng ubas. Amen? Sabi ng Lord, kung mananatili ka sa Kanya at siya ay sayo, then ikaw ay magbubunga. Pagkat kung hiwalay ka sa Kanya, ni kailanman ay hindi ka magbunga. Hindi mo kayang gawin ang mga bagay-bagay. Yung bunga dito na sinabi mga kapatid, ay bunga ng banal na Espiritu. Amen? Na matatagpuan natin sa Galatians 5:22-23. Ito po yung bunga ng banal na Espiritu, love, peace, joy, kindness, goodness, patience, faithfulness, self-control. Siya po yung mga kapatid. Amen? Mga kapatid, mayroon tayong mga kabutihan, naturally. Mayroon po tayong mga kapatid na pinoposes. Mayroon po tayong mga katangian na natural na napoposes sa buhay natin. Kahit hindi ka man Kristiyano, may kabutihan ka, mayroon kang kabaitan, mayroon kang pagmamahal sa tao, mayroon yan mga kapatid. Pero ang sinasabi rito, yung tunay na walang limitasyon. Kahit anong mangyari sa iyo, nananaig pa rin yung bunga na yan. Amen? Totoo, bunga ang ibig sabihin ng Panginoon na ito'y manggagaling sa banal na Espiritu. Meaning to say, hindi manggagaling sa iyong buhay, manggagaling sa banal na Espiritu. Amen? Nung tinanggap mo si Lord bilang tagapagligtas sa Diyos ng buhay mo, pinagkalob sa iyo ang banal na Espiritu. Nung pinakilap ang banal na Espiritu sa iyong buhay, ikaw ngayon na nagkakaroon ng bunga dahil nung tinanggap mo siya, tinanggap mo rin, o binigay ng Lord sa iyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, ang source ng bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid, na nabanggit na 9. Amen? Siya lang po yung source doon. Kaya, pag nananaig ang banal na Espiritu sa buhay mo, then lumalabas sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu, which is yun totoo, mga kapatid. Wala pong kondisyon yun, wala pong limitasyon yun, mga kapatid. Tunay yan, kahit samping ka man ng mga kapwa mo tao, still pa rin mananaig sa iyo ang kababaan ng loob. Amen? Yung bunga ng banal na Espiritu, hindi po mai-snatch yan, mga kapatid. Amen? Ng kalaban. Hindi mawawala yan sa atin. Amen? Hindi kayang ipinitrate ng kalaban ang bunga ng banal na Espiritu, mga kapatid.
Amen? The condition is, if you remain in the Lord, if you abide in Him. Amen? Hindi wala yung bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Amen? Sapagkat yung bunga na yan, sabi ng Lord, sa John 10:28 and 29, no one could ever snatch you from the hand of God. Hindi ka kayang ipenetrate ng kalaban o alisin ang kalaban sa kamay ng Diyos. Pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon, ni kailan ang kalaban, hindi siya magpipenetrate sa buhay natin, mga kapatid. Unless na lang ikaw mismo yung nag-decide na umalis sa Panginoon. Lumayo sa Panginoon. Umalis sa kanyang kamay. Umalis sa kanyang proteksyon. Umalis sa kanyang kapangyarihan. Umalis sa kanyang presensya. Then, dito ngayon, papasok ang kalaban na pakikialaman ang buhay mo. Pero hanggat ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, mananatiling untouchable ka. Amen? Tayo lamang, mga kapatid, ang nagdedesisyon sa buhay natin na tayo lumayo sa Diyos. Pag binigyan mo ng puwang ang kalaban, sabi ng Ephesians 4, verses 26-27, dito ngayon magkakaroon ng puwang ang kalaban sapagkat binigyan mo siya ng puwang sa buhay mo. Amen? Mayroon siya ngayong pagkakataon na pakialaman ka. Kaya nga yung bunga na nasa iyo ng banal na Espiritu ay nai-snatch ng kalaban sapagkat ito ay ibinigyan mo siya ng puwang. Amen? Pero unless na ikaw ay nanatili sa presensya ng Panginoon, gumagawa ka ng kalooban niya, ni kailanman hindi ka gagambalain ng kalaban. Wala siyang kakayahan, wala siyang karapatan na gambalain ka at agawin ka sa kamay ng Diyos. Amen? Sapagkat ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran at siya ay makapangyarihan Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya nga siya yung vine. Siya po yung puno, tayo lang po yung branch, mga kapatid. Amen? At nais ng Panginoon na hindi lang tayo manatili sa pagiging sanga. Tayo rin ay magkaroon ng sariling sanga, mga kapatid, na ang ating source, yung vine, yung puno. Dahil nag-iisa yun, mga kapatid, ang Lord lang. Amen? Kung konektado tayo sa Kanya, makikita mo si Lord. Ang plano niya lagi ay lalo kang magbunga. Amen? Lalo kang magbunga, mga kapatid. Alalahanin po natin, mga kapatid. Sabi ng John 15, verse 16, tayo ay pinili ng Diyos. Amen? Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Tayo po ay pinili ng Diyos. Siya mismo yung pumili. Ang perfectong Diyos ang pumili sa atin. Hindi tayo na imperfect people ang pumili sa Kanya. Amen? Ang pangako niya doon, dahil siya ang pumili sa atin, tayo po ay magbubunga. Amen? At dahil yan ang plano ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, sigurado nga na ikaw nga ay magbubunga sapagkat ikaw ay pinagkatiwala ng Panginoon. Amen? At lalong magbubunga ka sapagkat yan ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kaya kung titignan mo, mga kapatid, dito binibuild ng Lord yung bunga sa atin. Nakita po natin yung bunga ng Banal na Espiritu, mga kapatid, yung love, yung peace, joy, lahat po yung mga kapatid. Gusto ng Panginoon na magiging totoong nagmamanifest sa buhay mo yan. Ano ang kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin? Tayo rin ang nais ng Panginoon. Kung babalikan nyo natin yung text natin, nais ng Panginoon that we have to bear much fruit. Amen? Siya yung puno, tayo yung mga sanga. Alin ka doon, sino ka doon, sa sanga na yon, nais ng Panginoon na ikaw ay hindi manatiling isang sanga lang. Amen? Pag isang sanga ka lang, limited lang po yung bunga mo. Amen? Kaya nais ng Panginoon na tayo po ay magkaroon pa ng mga bunga, maraming bunga ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, He it is that bears much fruit. Bears much fruit. Kung tayo po manatili sa Kanya at aabide tayo sa Kanya, tayo po ay magbubunga ng marami. Ang kaparaanan ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, makikita mo, lalo-lalo na yung mga nag-uumpisa, naranasan ko rin yung nag-uumpisa sa Panginoon, mga kapatid, na nagtanong din ako, Lord, habang ako'y sumusunod sa iyo, bakit may mga problema ako? May mga trials ako sa buhay. Ito yung kaparaanan ng Panginoon, sabi ng John 15 verse 2, tayo po ay tinatapyas ng Panginoon. Amen? Tinitrim niya, pinupron niya, mga kapatid.
Amen? Kaya nga, glory to God, nung nagtanong si Kuya John kung sino yung nagtatanim, o nasubukan na nagtanim, o nag-alaga ng halaman, nag-alaga ng puno, mga kapatid, kung nasubukan niyo po nag-alaga ng puno, para yan ay lalong lumago at magkaroon ng maraming bunga, yan po ay tinitrim natin. Amen? Sa bawat pagtitrim mo, yung pinagtriman mo, magkakaroon siya ng maraming sanga. Hindi po ba? And then yung mga sanga na yon ay magkakaroon ng bunga sa bawat sanga. Amen? Dati, isa ka lang sanga. Pero kung nais ng Panginoon, trim ka para sa ganun marami kang sanga at magkakaroon ka ng maraming bunga. Amen? Yung pagtitrim ng Panginoon ay masakit sa bawat isa sa atin. Amen? Masakit. Ano yung kaparaanan ng Lord? Yung trimming niya, yung pruning niya. Ito po yung mga pagsubok sa buhay, mga problema sa buhay. Tayo po ay tinetest ng Lord. Itinadaan niya sa apoy upang sa ganon magiging subok at totoo. Amen? Upang sa ganon, sa kanya, pag naipasa mo yung trimming process ng Lord, yung pruning niya, tunay nga na magkakaroon ka ng bunga. Ito na yun, mga kapatid, di ba? Nung napagtagumpayan natin ang isang pagsubok o problema sa buhay, sa biyaya ng Panginoon, di ba lalo kang lumago? Lalo kang nagpagamit sa Panginoon? Amen? Lalo kang sumigla. Ito yung mga bunga ng mga kapatid na nangyayari sa buhay natin. Amen? Kaya nga, huwag tayo magtaka kung tayo sumusunod sa Panginoon. May mga trimming process si Lord, may mga pruning process sa buhay natin sa mamagitan ng pagsubok, problema, struggle sa buhay. Huwag niyo pong papansinin, mga kapatid, dahil nais ang Panginoon sa mamagitan ng proseso na yan, ikaw ay may plano si Lord sa buhay mo na malaki na magkakabunga ka pa ng marami. Amen? Huwag kang hihinto. Pag huminto ka na, hindi mo na makikita ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Kaya nga sabi ng Lord, apart from me, you can do nothing. Kung hiwalay ka sa Kanya, wala kang magagawa. Never kang magkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu kung hiwalay ka sa Panginoon. Magkakaroon ka lamang kung ikaw ay mananatili sa Panginoon. Amen? Sapagkat ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Amen? Huwag yung sabihin, mga kapatid, ako'y ginagambala ng kalaban. Hindi nagambala ang kalaban kung hindi ikaw mismo ang na-decide na lumayo sa Panginoon. Hindi nagambala ang kalaban kung ikaw mismo ang hindi nag-decide na malupaypay, hina, amen, at entertainin ang kalaban sa buhay mo. Amen? Mga kapatid, kung minsan sa buhay natin, nandito na tayo sa karanasan ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, sa kamay ng Panginoon. Kung minsan pang nagde-decide, umalis sa kamay ng Panginoon. Amen? Kaya lalo silang malala sa nilang pagkatao. Pati lalo tayong pag tayo umalis sa presensya ng Panginoon. Amen? Makikita po mga kapatid, dito po na magsisimula yung panalamig. Ano po yung mga panalamig, mga kapatid? Yung nag-i-struggle ka na magdalo ng gawain. Amen? Nadalo pa kayo? Hindi. Nadalo ba ako? Hindi. Amen? May gagawin ako eh. Pag hindi nilagay si Lord sa buhay mo perming una, hindi ka nakapokus sa Kanya, dito magsisimula na ikaw ay unti-unti na alagaan ng kalaban. Amen? Ilalayo ka lalo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, habang tayo nakakaramdam na ganito, lalo tayong mag-init. Hanapin natin ang gawain ng Panginoon lagi. Lagi natin tawagan ang Panginoon. Amen? I-cast out natin, i-rebuke natin ang udyok ng kalaban, mga kapatid, sa buhay natin. Pero mga kapatid, tignan niyo po yung buhay ninyo. Habang ikaw ay nasa presensya ng Panginoon, habang ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Panginoon, hindi makakapag-penetrate ang kalaban sa iyo. Bakit? Hawak ka ng Diyos. Amen? Sinong gusto niyong manghawak sa buhay natin? Ang Diyos o ang kalaban? Amen sa Diyos, di ba? Amen? Sige po tayo tumayo, mga kapatid. At ito po yung nais ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Who wants to bear much fruit? Yung magkakabunga ng marami. Amen? Alam niyo mga kapatid, sabi ng Hebrews 13, verse 5, Jesus promised us that He will never leave nor forsake us. Do you believe that? Na hindi tayo papabayaan o iiwan man ng Diyos. Amen? Sabi ng Hebrews 13, verse 8,
Jesus always the same yesterday, today, and forevermore. He is the same yesterday, today, forevermore. Siya ay laging faithful sa atin, mga kapatid. Tayo lang ang hindi nagiging faithful kung minsan. Ni kailanman, mga kapatid, kung tayo man ay nakaranas o dumadanas ng problema, pagsubok sa buhay natin, huwag natin isipin na si Lord ay hindi faithful sa atin. Siya ay laging faithful regardless of our situation. Tayo lamang ang nagbibigay ng buwang sa kalaban. Hindi tayo nagiging faithful sa Diyos. At ang kalaban, ang siya nating naririnig sa buhay natin. Pero nais ang Panginoon, kagaya ng sinabi niya sa John 15, verse 16, we did not choose Him, but He chose us to bear much fruit. Siya ang pumili sa atin. Kung siya ang pumili sa iyo, perpekto ang pagkakapili ng Panginoon sa buhay mo. Siya lamang ang nagtiwala sa atin dahil siya ang pumili sa atin. Lahat ng tao, sinasabi ko, lahat ng tao, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan 100%. Isa lamang ang pwede natin pagkatiwalaan 100%. Ang ating Diyos na buhay, na siyang pumili sa atin. Kahit anong gawin mo dito sa mundo, never na mabibless mo ang tao 100%. Kahit asawa mo pa niyan, kahit magulang mo pa niyan, kahit kapatid mo pa niyan, mayroon pang isip siya na mga kadudaan sa buhay mo. Mayroong unfaithfulness na mangyayari. Pero si Lord, siya yung pinagkatiwala mo sa buhay mo. Naniniwala kang siya ang pumili sa iyo. Siya ay perfecting na pwede natin pagkatiwalaan at isuko ang ating buhay 100% sa Kanya. Siya lamang ang tanging Diyos na pwede natin pagkatiwalaan sapagkat siya ang pumili sa atin. Siya ang nagtiwala sa atin sapagkat siya ang pumili sa iyo at sa akin. Kung naniniwala ka, mga kapatid, pwede mong itaas yung kamay mo. Sabihin mo sa Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin.
ating mga mata. Sabihin natin sa Diyos, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. Awitin natin ang malumanay na sinasabi natin sa Diyos, ang katapatan natin nagsasabi sa Kanya na siya lamang ang nagtiwala sa atin. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, Ikaw lamang Lord, ikaw lamang. nagtiwala sa Salamat, Panginoon, dahil ikaw lamang at tanging ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, Panginoon. bibiguin. Gaano man ang gawin ko, Panginoon, ang taon hindi nagtitiwala sa akin. Ngunit ikaw, Panginoon, kahit kung minsan sumasablay ako, hindi ako nag-iipin mo sa iyo, nagkukulang kami, Panginoon. Ikaw pa rin ang Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. kay buti mo. Napakabuti mo, Panginoon. Lalo mo kaming pinasigla, O God. Lalo mo kaming pinalakas, Panginoon. Sapagkat ikaw ang nangako na ikaw ang bumili sa amin. At hindi ka namin, O God, bibiguin sa iyong pagkakapili sa amin. Alam po namin, Panginoon, na mahirap, O God, ang sumunod sa iyo. Ngunit, Lord, madaling sumunod dahil yung biyaya, Panginoon. Dahil kasi ka namin, Panginoon, nagagawa ng lahat ng bagay. Tunay nga, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo, kami ay maraming kapalpakan sa buhay. Kung kami ilalayo sa iyo, Panginoon, maraming bagay na mawawala sa buhay namin. Kung kami lalayo sa iyo, Panginoon, baliwala yung buhay namin. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dahil pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng salita mo na nagsisilbi, Panginoon, na sandigan namin at kalakasan namin. At Lord, kami ay tumanggap ng kapangyarihan ng iyong salita sa gabing ito, O God. Na Lord, nagpalakas sa amin, nagpagaling sa amin, Panginoon, na kami, O God, ay patuloy na manatili sa iyo, sa iyong presensya. At kami, O God, ay magpapagamit sapagkat nais mo, Panginoon, na kami, O God, ay mamunga ng marami. Mamunga ng marami. Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng pinaparanas mo sa amin. Salamat, O God, sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong katapatan. Tunay nga, O Diyos, na walang pwedeng ikumpara sa iyo, Panginoon. Ikaw ay nag-iisang Diyos at ikaw ang lamang ang nagtiwala sa buhay namin. Salamat, Panginoon.
ang papuri, ang pagsamba, ang pasasalamat ay tanging sa iyo lamang, wala nang iba. At ang lahat na tumanggap ng pagpapala sa gabing ito na mula sa Diyos ay magsasabi na Amen.